Kabanata 411. Matapos marinig ang sinabi ni Harvey York, sa kung anumang dahilan, takot na takot siyang nanlambot ang kanyang mga binti, at lumuhad siya sa sahig. "I'm sorry, humihingi ako ng tawad. Ginawa ko lang ang sinabi ni Tyler. Wala itong kinalaman sa akin." "Bueno, patatawarin kita." Tumawag si Harvey ng waiter at kumuha ng isang glass ng wine. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang ibinuhos ito sa ulo ng lalaking iyon. Hindi man naglakas loob ang taong iyon na iwasan ito. Malinaw pa ang nangyari kay Tyler Zane. Ayaw niyang mahampas ni Harvey. "Papatayin kita. Talagang papatayin kita. Kilala mo ba ako? Ang kapal mong tretuhin ako ng ganito. Lagot ka sa akin." Hirap magsalita si Tyler. Hindi na mahalaga kung sino ka. Dahil hindi mo ako kilala, ibig sabihin hindi maganda ang kalagayan mo sa circle na ito. Hindi ka rin tinuturing isang mayaman na second generation mula sa isang second class na pamilya. At narito ka, at nagpapasikat sa harap ko. Mahinang ngumiti si Harvey. Hindi siya nagsasabi ng kalokohan. Siguradong kilala siya ng mga lumahok sa mga nakaraang antique fair na inorganisa ng mga naiswel. Dahil hindi siya kilala ni Tyler, ipinahiwatig nito na hindi kabilang ang kanyang pamilya sa mga second class na pamilya sa Niemhi. Ang mga babaeng minaliit si Harvey dati ay lahat ay naaakit sa tuwa matapos marinig ang kanyang mga salita. Napaka-bossy niya. Hindi mahalaga kung nagmamayabang siya o talagang makapangyarihan siya, ang makapagsabi ng ganoong mga salita. Sapat na iyon para sabihing talagang may kumpiyansa ang taong ito. Tama nga si Harvey. Ang mga dumating sa party na ito ay mga tagapagmana mula sa maliliit na pamilya na maaaring hindi maimpluwensya o collaterals ng mga first class at second class na pamilya. Ang mga taong iyon ay hindi qualified na lumahok sa mga tunay na top level na bouquet. Maaari lamang silang makisali sa mga pagtitipon na in-assume nila na high class para ipakita ang kanilang tinaguriang mga circle at reputasyon. Kung alam lang ni Harvey na ang di umano'y party na ito na napaka-low level, hindi siya mag-aabalang pumunta. "So, meron pa ba sa inyong may problema para sa akin?" Tumingin si Harvey sa paligid matapos pataobian ang dalawang basurang kulokoy na iyon. Ang madlang nagsisigawan lamang, ngayon ay naging tahimik sa sandaling ito. Walang nangahas tumingin sa mga mata ni Harvey. Sino ang basura ngayon? Di sila. Sa ngayon na-intimidate ang mga tao sa party sa aura lamang ni Harvey, at walang sinumang sumagot. Ito ay dahil nakita nila ang nangyari kay Tyler. Bagaman hindi nila kilala si Harvey, walang sinumang handang manindigan para kay Tyler sa sandaling ito. Bukod dito, si Wendy ang bida ngayong gabi. Si Wendy ay kumakatawan sa York Enterprise. Gaano katapang ang taong ito na bigla na lang nagpakita para sirain ang party ni Wendy. Tiyak na hindi niya alam na maglalaho siya maya-maya. Bueno, ito ang tinatawag na high-class society. Anong klaseng biro? Umiling si Harvey. Masyadong low-level ito. Kahit na si Zack Zimmer ay mas may kakayahan pa kaysa sa mga taong iyon. Narito na si Wendy Sorrell. Narito na si Miss Sorrell. Miss Sorrell, sa wakas nandito ka. Dapat mong asikasuhin ang sitwasyon para sa amin. Pinapahiya ka niya. Tamang-tama ang dating mo. Pilasan mo at turuan mo ng leksyon ang mayabang na iyan. Hindi talaga ito maintindihan ng taong ito. Ikaw ang kinatawan ng York Enterprise, ang top-tier company sa buong Niemhi. Nanatiling tahimik si Wendy. Ang mga hindi nangahas magsalita kanina ay nagsimulang magreklamo kay Wendy sa sandaling makita nila siya na naglalakad. Nabawi nila ang kanilang kumpiyansa sa sandaling ito. May ilang mga tao ang nais magpa-impress kay Wendy. Lahat sila ay nagmumura at nakaturo ang mga daliri kay Harvey sa sandaling ito. Kakagaling lamang ni Wendy mula sa apartment pagkatapos magbihis. Wala siyang ideya kung anong nangyayari. Bukod dito, ito ang kauna-unahang pagkakataong nag-organisa siya ng ganoong party. Hindi niya inaasahan ang ganoong kalaking bagay na mangyayari. Nang tingnan niya si Tyler na nakahandusay sa sahig at pagkatapos ay kay Harvey na hindi kalayuan, namumutla ang mukha niya dahil sa takot. Mabilis siyang naglakad papunta kay Harvey. Naging arroganty ang ekspresyon ng lahat ng mga taong iyon. Kita mo,
Kahit si Miss Sorrel ay nairita rin. Ngayong lumapit siya, siguradong ipapakita ng taong ito ang kanyang totoong mga kulay. Kabanata 412. Nandito na si Miss Sorrel. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanya. Ito ang kauna-unahang pagkakataong nag-organisa si Wendy Sorrel ng ganitong uri ng party. Gumagawa ng gulo ang taong ito. Siguradong patay na siya. Kung hindi dahil sa mga magagandang babae dito, malamang lumapit na ako at pinagsasapak na siya. Sinisira ang reputasyon ng York Enterprise, talagang hindi niya alam kung saan siya nakatayo. Walang imik si Harvey York. Ang mga taong hindi naglakas loob na magsalita kanina ay umaasta ngayon na parang sila ang hari na kaya nilang apakan si Harvey sa susunod na segundo. Gayunpaman, para sa mga taong iyon, paano nila mauunawaan ang mood ni Wendy sa ngayon? Kalaunan ay gusto niyang pumunta ang CEO sa party para makapag-relax. Kung kaya, pwede silang makipag-chat sa bawat isa. Sa huli, ganito ang nangyari. Alam niyang low-key ang CEO. Gayunpaman, hindi niya sukat akalain ng mayamang mga second generation na iyon ay mga walang isip at naglakas loob na e-offend ang sinuman. Kung alam niyang ganito ang mangyayari, hahayaan niya ang CEO na direktang pumunta sa kanyang bahay. Habang naghihintay ang lahat kay Wendy na turuan si Harvey ng leksyon, lumakad na siya kay Harvey na nakabitin ng mga kamay sa magkabilang gilid niya. Pumatak ang mga malalamig niyang pawis sa kanyang noo. CEO, humihingi ako ng paumanhin. Alam niyang low-key si Harvey. Hindi siya nang ahas na ibunyag ang pagkakakilanlan ni Harvey. So, ito ba ang sinabi mong party na pwede akong mag-relax? Mahinang sinabi ni Harvey. Namutla ang mukha ni Wendy. CEO, I'm sorry. Hindi ko alam na mangyayari ito. Kailan ka pa naging secretary ko? Bakit tinatawag ka na nilang secretary ko, Miss Sorrel? Bakit pakiramdam ko ay medyo maimpluwensya ka? Ngumiti si Harvey. Iiyak na sana si Wendy. CEO, bigla na lang kumalat ang impormasyong iyan. Dumalo lang ako sa ilang mga party dati. Gusto ko lang silang anyayahan sa party ko. Talagang hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Kung napaka-low level ng tinatawag mong party, huwag mong gamitin ang pangalan ng kumpanya. Nakakahiya ito. CEO, hindi ko na ito uulitin. Ang masayang nanunood kalaunan at mayabang lamang na nagsasalita, natamyami at nanigas agad ang lahat ng kanilang mga ekspresyon sa sandaling ito at napakalaki ng takot nila sa kanilang mga puso. Bagaman, medyo malayo ang distansya nila, hindi nila marinig ang kanilang mga sinasabi. Gayunpaman, nakikita nila ang ugali ni Wendy sa harap ni Harvey. Wendy Sorrel. Si Wendy Sorrel iyon ng York Enterprise, ngunit nagpapakumbaba siya sa harap ni Harvey. Sinira ng taong ito ang party ni Wendy ngunit hindi lamang walang pakialam si Wendy, ngunit tila humihingi rin siya ng tawad sa kanya. Sino ang taong ito? Bakit kailangang maging magalang ni Wendy sa harapan niya? Ang lahat ng mga taong nagmamayabang kanina ay gulat na hindi sila nakahimik. Ang mga babae na iyon na mga gold digger ay labis na nagsisi ngayon sa kanilang mga aksyon kanina. Kung nag-inisyatibo lamang sila ngayon, baka nakapang-asawa na sila ng mayaman ngayon. Hindi mo na ako kailangan pang anyayahan sa mga ganitong party ulit. Umiling si Harvey, at saka, sabihin mo kay Yvonne Xavier na bumalik na sa trabaho simula bukas. Dapat ka nang bumalik at gawin ang trabaho mo. Tumalikod si Harvey at umalis pagkatapos magsalita. Hindi ito kasalanan ni Wendy. Kung kaya, wala siyang balak na sisihin siya. Gayunpaman, makikita mula sa puntong ito na si Wendy ay ipinanganak sa isang ordinaryong pamilya. Kahit na naging matagumpay siya, ang kanyang pananaw at mga koneksyon ay may mga pagkukulang pa rin. Siguro pwede siyang magamit pagkatapos siyang hasain ng ilang pang taon. Subalit, imposibleng gamitin siya sa ngayon. Marahil ay hindi inaasahan ni Wendy na tuluyang masisira ang kanyang promotion at salary increase dahil sa party na ito. Tuluyan siyang namutla sa sandaling ito. Nakasunod si Wendy kay Harvey nang hindi pinapansin ang ibang mga tao sa venue. Sabi niya habang naglalakad, CEO, wala kang matutuluyan ngayong gabi. Ang apartment ko. Hindi na kailangan. Umiling si Harvey.
May iba pa siyang pwede niyang puntahan. Kung wala na siyang mahanap na matutuluyan, pupunta siya sa apartment ni Ivan para sa gabing ito. Hindi nakaimik si Harvey habang nakatingin sa kanyang sirang EV na pinalipad pagdating niya sa parking lot. Masasabi lamang na isa ring malupit na tao si Tyler. Wala rin siyang pakialam sa kotse niya. Kita mo. Hindi ba kita pinaalalahanan kanina? Hindi ka welcome dito. Hindi ka naniniwala sa akin. O ngayon, nagsisisi ka ba? Naglakad ang bellboy sa tabi ni Harvey na may mayabang na hitsura. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, mayayaman ang mga taong pumupunta dito. Wala man lang siyang pakialam sa kanyang Porsche na nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar. Wala ka. Kabanata 413. Ngumiti si Harvey York at sinabi, nakakatuwa ka. Gold digger ka nang walang pag-intindi. Mabait akong binibigyan kita ng payo. Hindi angkop ang industriyang ito para sa iyo. Kung nagkakaproblema ka isang araw at nabugbog ka hanggang sa mamatay, walang magliligtas sa iyo. Kung tutuusin, sa mata ng mga mayayamang ito, mas masahol ka pa sa aso. Mahal ko ang maging aso ng mga mayayaman. Wala ka nang pakialam doon. Mukhang mapanlait ang bellboy. Isa itong pagkakataon. Naiintindihan mo ba? Hindi magkakaroon ng mga taong tulad mo ng ganitong klaseng pagkakataon. Buti nga sa iyo. Oo. Walang tigil na tumango si Harvey. Maya-maya, maririnig ang tunog ng makina ng kotse. Pagkatapos, isang pulang Ferrari 448 ang nagdrift at humintong di kalayuan sa harap ni Harvey. Si Ivan Xavier, nasa driver's seat, at mabilis na bumaba ng kotse at magalang na lumakad kay Harvey at sinabi, CEO, dapat tinawag mo ako ng mas maaga kung may problema ka. Wala yun. Magpapalipas ako ng gabi sa lugar mo. Ngumiti si Harvey at sumakay sa passenger seat. Gayunpaman, tinapik niya ang bellboy sa balikat niya nang dumaan siya sa kanya. Napatigil ang bellboy. CEO. Kahit na hindi niya alam kung aling kumpanya ang pagmamay-ari ni Harvey, sinundo siya ng kanyang secretary gamit ang isang Ferrari 448 na nagpapahiwatig na isa talaga siyang CEO. Ang ibig sabihin ni Harvey ngayon lang ay hindi siya mababahala sa kanyang pag-uugali. Kung hindi magkakaroon siya ng nanginig ang bellboy nang maisip niya ito. Hindi na niya magawa ang trabahong ito. Sa panahon ngayon, gustong maging low-key ng mga mayayaman. Kung hindi niya ito mapansin ulit, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon tulad ngayon. Sa entrance ng emergency room sa Provincial People's Hospital. Hindi maitago ni Ella Graves ang kaaya-ayang figure kahit na nakasuot siya ng white coat. Sa sandaling ito wala siyang magawa nang nakatingin siya sa gwapong lalaking nasa harapan niya. Ella, magtiwala ka sa akin, na-frame ako ngayon. Mukhang kaawa-awa si Jensen Carlson sa sandaling ito. Noong nag-research ako sa proyektong ito, may nagsabi sa aking ayos lang iyon at binigyan ako ng maraming basic data tungkol sa proyektong ito. Hindi ko inaasahang isa itong patibong. Senyor, walang silbi ang lahat ng sinasabi mo sa akin ngayon. Kailangan ko pang magtrabaho, umalis ka na. Sabi ni Ella, at tumalikod para maglakad papunta sa emergency room. Ella, biglang hinawakan ni Jensen ang kamay niya. Pagkatapos ay malungkot niyang sinabi, nakikiusap ako sa iyo. Please. Ikaw lang ang may pinakamagandang relasyon sa lecturer. Pwede mo ba akong tulungang mamagitin? Hanggat handa akong tulungan ng lecturer, makakabalik ako. Kung hindi, lagot ako. Marami na akong effort na binuhos sa medisina. Kung bumagsak ako dahil dito, mawawala sa akin ang lahat. Pakiusap, ikaw lang ang makakatulong sa akin ngayon. Mukhang nakakaawa si Jensen at nagsisisi. Gayunpaman, palihim siyang ngumisi ng paulit-ulit sa kanyang puso. Napakalinaw ng kanyang hangarin na puwersahin si Harvey na bumalik sa Buckwood. Iyon ang kanyang misyon. Bagaman hindi niya alam kung anong gagawin ni Quentin York, kailangan lang niyang kumpletuhin ang task. Dahil hindi siya nagtagumpay sa kanyang misyon sa proyekto, handa na siyang harapin si Harvey sa ibang paraan. Hindi ba malapit si Harvey sa babaeng ito? Masisira niya ang kalooban ni Harvey basta makuha lang niya ang babaeng ito. Pwede niya ring samantalahin ang babae at makuha ang pinakahihintay niyang hiling sa paglaon.
Tuwang-tuwa si Jensen na halos matawa siya nang maisip niya ito. Gayunpaman, kailangan niyang ipagpatuloy ang pag-arte. Sa sandaling ito, pinigilan niya ang sarili at nagkukunwaring wala siyang maaasahan. Huwag mo akong pilitin, mahinang sinabi ni Ella. Senyor, alam kong palagi kang mas magaling sa akin. Naawa din ako sayo. Ganito na lang. Hintayin natin lumamig ang ulo ng lecturer. Pagkatapos, tutulungan kitang kausapin mo siya, okay? Hindi. Pagsusumamo ni Jensen. Ella, tulungan mo sana ako bago kumalat ang tungkol sa insidente. Hanggat handa ang lecturer na kausapin ko kahit konti, tikom ang bibig ng mga taong naruroon ngayong gabi tungkol sa insidente. Ito na ang huling pagkakataon ko. Tulungan mo sana ako. Lumuhod si Jensen nang sabihin niya ito. Ella, pakiusap, wala akong maisip na ibang paraan. Ikaw lamang ang maaasahan ko.